Bago pa ang lahat, ang unang grupong nilipol ni Bangso ay ang White Tiger Unit. Bagamat nakapag-level up siya matapos mapatay si Django, masyado pa rin siyang mahina kumpara sa mga miyembro ng Black Faction. Kaya ginamit niya ang lahat ng paraan, gumamit siya ng pain at pagkatapos ay inambos niya ang mga ito. Nagsunog din siya ng mga gusali, ginamit niya ang bawat maruming taktika upang simulan ang kanyang pangangaso. Nang tuluyang mabahala ang pinuno ng White Tiger Unit, mahigit kalahati ng kanilang mga tauhan ang patay na. Dahil sa mga pagpatay na yun, binigyan siya ng mga opisyal at mamamayan ng bansag na walang pangalang matuwid na swordsman. Matapos makuha ang bagong katauhang ito, mas naging madali para kay Bangso na lipulin ang mga hindi ortodoksong paksayon. Nang mapatay niya ang pinuno ng White Tiger Unit, umabot siya sa level 5. Doon niya rin nakuha ang kanyang unang mga aktibong kasanayan, ang mga ito ay ang Qinggang at Three Forces Sword Art. Ang Qinggang ay isang pamamaraan ng napakabilis na paggalaw ng katawan, samantala, ang Three Forces Sword Art ay may iba't ibang anyo. Ang unang anyo nito ay ang Thousand Army Sweep, na nagbibigay daan sa gumagamit na magpakawala ng napakalakas na paalang na espada. Masayang-masaya si Bangso nang makuha ang mga kasanayang ito, napagtanto niyang kayanan niyang harapin ng direkta ang mga miyembro ng Black Faction. At habang ang mga bata sa bayan ay nagsisimula ng maglaro at gayahin ng walang pangalang matuwid na swordsman, patuloy namang lumalakas ang alamat ni Bangso. Matapos mabura sa mundo ang Red Wolf Gate, ang natitirang hindi ortodoksong paksyon ay ang Black Society. Lumipat ang tagpo sa kasalukuyan, kung saan makikita ang pinuno ng Black Society na matiyag ang naghihintay kay Bangso sa loob ng kanyang Paradise Manor. Hindi man lamang siya nabahala sa sinapit ng kanyang mga tauhan, tahimik lamang siyang naghintay hanggang sa biglang kumidlat sa kalangitan at lumitaw si Bangso sa kanyang harapan. Kalmadong tinitigan ni Bangso ang matanda, habang maingat din siyang pinagmasdan nito. Tinanong siya ng matanda kung siya ba ang walang pangalang matuwid na swordsman. Ngunit hindi sumagot si Bangso, nagtanong muli ang matanda kung bakit balot na balot ang kanyang katawan, kung isa siyang swordsman ng katarungan, bakit ganoon ang kanyang anyo. Kalmado na sinabi ni Bangso na hindi siya isang swordsman ng katarungan. Nagtaka ang matanda at tinanong kung bakit niya pinapatay ang mga miyembro ng hindi ortodoksong paksyon kung hindi naman siya isang matuwid na mandirigma. Ngumiti si Bangso ng baliw at sinabi na hindi siya kailanman naging matuwid na swordsman. Nagulat ang matanda nang makita ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha, napahalakhak ito at sinabing niloko niya ang buong mundo. Ngunit kalmadong sumagot si Bangso, hindi niya niloko ang kahit sino, ang mga tao lamang ang naniwala sa gusto nilang paniwalaan. Dahan-dahan na kinuha ng matanda ang kanyang espada at sinabing isa nga siyang napaka-interesanteng tao. Pagkatapos inilabas din niya ang sariling espada sa kanyang kaluban at sinabi na wala siyang pagsisisihan kahit patumawid siya sa ilog ng kamatayan ngayong araw. Ngumiti siya habang pinakakawalan ang kanyang napakalakas na enerhiya, ang aura nito ay unti-unting nag-anyong isang malaking ahas, hinamon niya ito na lumaban, dahil hindi mahalaga kung siya man ang walang pangalang matuwid na swordsman, dahil narito siya upang patayin ito. Ipinakita niya ang kanyang unang pag-atake sa pamamagitan ng isang malakas na pagwasiwas ng espada na nagpakawala ng napakalakas na bugso ng hangin. Agad namang hinugot ni Bangso ang kanyang espada at naghanda sa laban. Nagkaharap ang dalawang mandirigma habang nakatutok ang kanilang mga espada sa isa't isa habang naglalabas sila ng matinding aura. Tahimik silang nagmasid at pinakiramdaman ang bawat isa. Ngunit nang tumama sa lupa ang isang patak ng tubig, sabay silang sumugod. Kumislap sa matinding liwanag ang kanilang mga espada nang magbanggaan ang mga ito. Sa isang malakas na pag-atake, naitulak ni Bangso paatras ang matanda at muli siyang nagwasiwas, na ipagtanggol naman ito ng matanda, ngunit sa kasamaang palad, muling bamuka ang sugat ni Bangso habang ginagamit niya ang kanyang espada. Agad itong sinamantala ng matanda at tinusok ang kanyang binti, mabilis na iniwas ni Bangso ang kanyang paa at naisalag ang pag-atake. Napansin naman agad ng matanda ang isang siwang sa kanyang depensa at walang pag-aalinlangang umatake muli. Nakita ni Bangso ang paparating na espada at napansin niyang maikli ito, sigurado siyang hindi siya maabot ng talam. Ngunit laking gulat niya nang mag-iwan ito ng hiwa sa kanyang braso, hindi niya maunawaan kung paano siya tinamaan. Mabilis niyang iniurong ang kanyang ulo upang makaiwas sa kasunod na pag-atake bago tumalon pa atras upang magkaroon ng distansya. Agad niyang sinulyapan niya ang sugat sa kanyang braso. Napatawa ang matanda at sinabing alam niyang hindi pa ganap na maayos ang kondisyon ng kanyang katawan. Muli siyang sumugod at walang tigil na nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake.
Naipagtanggol pa rin ni Bangso ang bawat isa, ngunit lalo pang bumilis ang mga atake ng matanda hanggang sa unti-unti niyang naitulak si Bangso paatras. Muli siyang nakapag-iwan ng panibagong sugat, napansin ni Bangso na ang lahat ng pag-atake ng kanyang kalaban ay nakatuon lamang sa dati niyang mga sugat, napagtanto niyang matatalo siya kung magpapatuloy ito. Kaya nagpasya siyang magsakripisyo ng kaunting laman upang makapagbigay ng isang mapaminsalang kontra-atake. Habang tinatamaan muli ang kanyang sugat, nagtanong ang matanda kung ano ang iniisip niya sa gitna ng kanilang laban. Naipagtanggol ni Bangso ang espada nito at naghanda sanang gamitin ang Three Forces Sword Art. Ngunit bago pa niya ito magawa, ngumiti ang matanda at sinabing nahuli na niya ito. Bigla na lamang nagkawatak-watak ang espada nito at pumulupot sa braso ni Bangso. Doon lamang niya napagtanto na isang whip sword ang tunay na sandata ng kanyang kalaban. Bago pa siya makakilos, walang awang pinutol ng matanda ang kanyang kaliwang braso. Mahigpit na nagngit-ngit si Bangso upang tiisin ang matinding sakit. Nagulat naman ang matanda sa sobrang bisa ng kanyang sandata, inisip niyang unang beses pa lamang nakaharap niya ang isang whip sword. Ngunit sa mismong sandaling yon, ngumiti si Bangso na parang baliw habang nagulat ang matanda sa sumunod na mangyari. Tumalon siya at sinipa ng napakalakas ang dibdib ng matanda. Kasabay nito ay ginamit niya ang Qinggang na nagpakawala ng napakalakas na enerhiya at nagpalipad sa matanda hanggang bumagsak ito sa sarili nitong bahay na nagangat ng alikabok sa paligid. Habang hinihingal si Bangso, may nakita siyang nakakagulat. Isang malaking malaahas na enerhiya ang lumulutang sa hangin. Tumayo muli ang matanda at naglakad habang sinabing tunay nga siyang kakaiba. Hindi niya inaasahang gagamitin ito ang sarili nitong katawan bilang pain. Ayon sa kanya, hindi yun paraan ng isang martial artist, paraan yun ng isang assassin o mangangaso. Samantala na natiling tahimik si Bangso, ngumiti naman ang matanda at sinabi na sa isang labanan hanggang kamatayan, ang mandirigmang may pinakamaraming nakatagong alas ang siyang may pinakamalaking kalamangan. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang balabal at ibinunyag ang bakal na breastplate na nakasuot sa kanyang katawan. Ibinanggit niyang marami pa siyang nakatagong alas, samantalang si Bangso ay wala, at iyon ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Muling sumabog ang kanyang enerhiya habang inihagis niya ang kanyang whip sword, alam niyang wala na itong nakatagong alas. Pero tahimik lamang siyang hinarap ni Bangso habang naghahanda sa paparating na pag-atake. Ngumiti ang matanda at tinawag siyang walang pangalang mamamatay taong demonyo, panahon na upang mamatay ito. Iwinasiwas niya ang whip sword na parabang isang malaking ahas na umaatake patungo kay Bangso. Agad namang naghanda si Bangso sa paparating na atake, kasabay nito ay itinapak niya ng malakas ang kanyang paa sa lupa. Dahil doon, nagliparan ng makapal na alikabok sa buong paligid, napagtanto ng matanda na sinusubukan lamang niya na harangan ang kanyang paningin. Ngunit hindi siya natinag, ipinasok niya ang whip sword sa makapal na ulap ng alikabok. Makalipas ang ilang sandali, tila may nataman ang kanyang sandata. Kaya napahalakhak siya at sinabing sa wakas ay nahuli na rin niya ito. Ngunit agad niyang napansin na may mali, dahil dito, agad niyang hinayla ang katawan palabas ng alikabok. Laking gulat niya nang makita na hindi pala yun si Bangso, kundi bangkay ng isa niyang tauhan. Doon niya naunawaan na isa lamang pala itong panlinlang, mabilis siyang lumingon sa paligid habang hinahanap kung nasaan na ang kanyang kalaban. Pero sa oras na yon ay nasa himpapawid na si Bangso at nakahanda ng umatake. Ginamit niya ang ikalawang anyo ng Three Forces Sword Art, ang teknik na tinatawag na core striking slash habang napatingin ang matanda sa pagkagulat. Sa napakabilis na bilis, sumugod siya at itinulak pasulong ang kanyang espada upang diretsyong tarakan ang dibdib ng matanda. Ngunit sa kanyang pagkagulat, inisip niya na naisalag ito ng matanda gamit mismo ang kanyang kamay, at hinayaan itong tumagos ang espada sa kanyang palad upang mailigtas ang sariling puso. Ngumiti ang matanda at sinabing hindi pa tapos ang laban, agad niyang hinayla pabalik ang kanyang whip sword. Habang sinubukan ni Bangso na bawiin ang kanyang espada at umatras. Ngunit mahigpit itong hinawakan ng matanda, tinanong niya ito kung saan siya pupunta dahil hindi siya makakatakas. Sa mismong sandaling yun, binuksan ni Bangso ang kanyang inventaryo at naghulog ng napakaraming bangkay sa kanilang pagitan, dahil dito nagulat ang matanda. Sa sobrang galit ay pinaghahati-hati niya ang lahat ng bangkay gamit ang kanyang espada. Napuno ng mga putol-putol na katawan ang buong paligid habang habol ang kanyang hininga. Habang umuubo, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, hindi niya maintindihan kung paano biglang lumitaw ang napakaraming bangkay mula sa wala upang harangan ang kanyang pag-atake,
Napaisip siya kung mayroon pa bang mas marami pang nakatagong alas ang kanyang kalaban. Pagtingala niya, wala na naman si Bangso habang sinuyod niya ang paligid. Dahil dito, nagngit-ngit siya sa galit habang walang tigil na iniindayog ang kanyang whip sword, tinawag niya si Bangso na isang daga at sinigawang lumabas. Hindi niya akalaing gagamit ito ng mga bangkay bilang sandata, isa raw itong baliw. Ngunit sa mismong sandaling yon, isang palaso ang lumipad patungo sa kanya. Pero naipagtanggol niya ito gamit ang whip sword. Galit niyang sinigawan si Bangso na tigilan na ang maruruming paraan ng pakikipaglaban. Ngunit biglang may isa pang palasong dumating mula sa kanyang likuran na kanyang ikinagulat. Tumama ito sa kanyang mukha at nag-iwan ng hiwa, biglang napagtanto ng matanda ang kanyang sitwasyon. Sapagkat sa pagkakataon na ito ay siya na ngayon ang hinahabol at siya na rin ngayon ang biktima. Hindi siya makapaniwalang may taong kayang tratuhin siyang parang isang hayop na hinuhuli. Habang iniisip niya yon, may isang taong mabilis na sumugod sa kanya. Agad niyang winasiwas ang kanyang whip sword at pinagpira-piraso ang paparating na tao. Ngunit agad niyang napansin na isa na naman pala itong panlilinlang. Dahil ang nataman niya ay ang mismo niyang tauhan. Kaya labis siyang nainis habang galit na galit niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. At bago pa siya makabawi, biglang sumulpot si Bangso sa kanyang likuran at walang pag-aalinlangang itinarak ang espada sa kanyang dibdib. Tumagos ang espada sa kanyang katawan at tuluyang dinurog ang bakal niyang breastplate pati na rin ang kanyang puso. Mabagal na hinugot ni Bangso ang kanyang espada matapos matiyak na patay na ang kanyang kalaban. Napatingin ang matanda sa malaking butas sa kanyang dibdib at tinawag si Bangso na isang walang hiya. Sinabi niyang tuluyan ng nolipol niya ang lahat ng miyembro ng Black Society sa banya. Lumuhad siya habang tinatanong kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Kalmadong sumagot si Bangso kung kailangan pa ba niya ng mga dahilan, natigilan ang matanda. Ipinaliwanag niya na mula pa noong panahon na ang mga tao ay namumuhay na parang mga unggoy hanggang sa makapagtayo sila ng sibilisasyon, palagi nang pumapatay ang tao ng kapwa-tao. Tinanong niya ang matanda kung bakit magiging iba ang sitwasyong ito. Ipinaalala niya na ang malalakas ay laging yumuyurak at umaagaw sa mahihina. Itinapat niya ang kanyang espada sa leeg ng matanda at sinabing sa pagkakataong ito, siya lamang ang mas malakas. Hindi makapaniwala ang matanda sa kanyang narinig. Matapos kitilin ni Bangso ang kanyang buhay, bigla siyang nag-level up, at nabalot ng maliwanag ang buong paligid habang umabot hanggang kalangitan. Sa sumunod na tagpo, makikitang naglalakad si Bangso palabas ng compound na tila buo na muli ang kanyang isang braso. Marahan niyang iwinasiwas ang kanyang espada upang alisin ang dugo sa talam nito. Ngayong nalipol na niya ang lahat ng miyembro ng Black Society sa Banyang, ganap na ang kanyang mga paghahanda, panahon na upang lumipat sa susunod na yugto. Nais na niyang pumasok sa isang lugar kung saan mas malalakas ang mga mandirigma at mas mahirap hulihin ang kanyang mga magiging biktima. May ngiti sa kanyang labi, sinabi niya na papasok na siya sa Miriam's Jungle. Muling nagbago ang tagpo. Sa isang malaking bulwagan, makikitang may mga armadong lalaki na nakahanay sa magkabilang panig. Sa likod ng isang malabong kurtina ay may isang lalaking nakaupo na tila siyang pinuno ng lahat. Tinanong nito kung gaano pa katagal bago magsimula ang digmaan sa pagitan ng Orthodox at demonic factions. Lumuhad ang isang lalaki at sumagot na 2 taon na lamang ang natitira. Tumango ang pinuno at binanggit na panahon na upang unti-unti nilang simulan ang kanilang dakilang plano. Pagkatapos ay tinawag niya ang lalaking nakaluhod na nagngangalang Guangwon. Agad namang tumugon ang lalaki sa kanyang Panginoon. Tinaas ng pinuno ang isang daliri at iniutos kay Guangwon na isagawa ang unang estratehiya. Magalang na yumuko si Guangwon at sinabing susundin niya ang utos ng kanyang Panginoon. Makalipas ang ilang araw, makikitang naglalakad si Bangso habang inaakay ang kanyang kabayo sa mga lansangan. Habang naglalakad siya patihil siya sandali, at narinig niyang nag-uusap ang 2 lalaki tungkol sa balita sa mga kamakailang pangyayari. Sinabi ng isa na tuluyan ang nilipol ng walang pangalang swordsman ang Black Society, idinagdag naman ng kanyang kasama na maging ang mga mangangalakal at mga courtesan ay nagkakagulo dahil sa balitang yun, hindi raw niya inakalang magagawa ng walang pangalang swordsman na ubusin ang lahat ng miyembro ng Black Society sa Banyang. Napangiti ang isa sa kanila at itinaas ang kanyang kamay. Binanggit niyang mula ngayon ay dapat na nilang tawagin ang walang pangalang swordsman bilang walang pangalang matuwid na swordsman. Ngunit may isang lalaking nakatayo malapit sa kanilang mesa ang nagsalita, na hindi siya sigurado kung tama ba ang lahat ng ito habang napalingon sa kanya ang 2 lalaki. Tinanong niya kung tama bang basta na lamang pumatay ng mga tao ang walang pangalang swordsman.
Tumayo ang matabang lalaki at sinabing mag-ingat siya sa kanyang mga sinasabi, ipinaalala niya ang lahat ng kasamaan na ginawa ng Black Society sa mga tao. Ayon sa kanya, kahit nguyain pa ng buhay ang mga walang hiyang yun ay hindi pa rin sapat na parusa, karapat-dapat lamang silang mamatay. Pero hindi pa rin sumang-ayon ang lalaki, ngunit sinabi ng kasama nilang nakaupo na kailanman ay walang pakialam ang mga opisyal ng pamahalaan at maging ang tinatawag na orthodox faction sa mga karaniwang mamamayan. Habang umiinom, binanggit niya na ang walang pangalang swordsman lamang ang tumindig upang ipaglaban sila. Dahil dito ay wala nang naisagot ang lalaki, kaya napabuntong hininga na lang siya at tuluyang sumang-ayon. Sinabi niyang totoo nga, wala nang ibang tumulong sa mga katulad nila maliban sa walang pangalang swordsman. Sandaling natahimik ang grupo, nang biglang sumigaw ang matabang lalaki, tumakbo siya na nakataas ang kanyang dalawang kamay na mabuhay ang walang pangalang swordsman na nagpalayas sa Black Society mula sa banyang. Nagulat ang dalawa niyang kasama, ngunit makalipas ang ilang sandali ay nakiisa rin sila sa pagsigaw. Pinahayag nilang nakuha lamang ng Black Society ang nararapat sa kanila. Ilang sandali lang ay unti-unting dumami ang mga tao sa kalye nakikisigaw at nagpugay sa walang pangalang swordsman. Habang nag-uumapaw ang sigawan sa buong lansangan, tahimik lamang na naglakad si Bonso kasama ang kanyang kabayo. Sa isip niya, panahon na upang lisanin ang lugar na ito. Pagsapit ng gabi, dinala niya ang kabayo sa kwadra. Ngunit bago pa siya makarating sa pintuan, biglang nagsalita ang sistema ng babala, may kalabang may agwat na 10 level o higit pa sa loob ng 20 metro. Napatingin siya sa unahan at napansin na ang kanyang spirit eye ay tumutukoy sa kwadra ng kabayo. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang dalawang lalaking nag-uusap. Ang una ay si Gidehyo ang Black Unit Leader ng mga hukbo, at ang ikalawa ay isang matandang nakasuot ng pulang kasuotan, siya ang pinuno ng Danrai Clan, na kilala bilang Flying Heavenly Demon Sword, at ang kanyang pangalan ay Danrai Chongwu. Mula sa pintuan ay agad siyang yumuko bilang paggalang, nagtaka siya kung bakit naroon ang dalawang ito. Lumapit si Chongwu sa kabayong katabi ni Bonso at marahang hinaplos ito, ibinanggit niyang panahon na upang magpaalam siya rito. Maingat na itinaas ni Bonso ang kanyang ulo at napansin na lumulutang sa hangin si Chongwu. Pagkatapos ay ipinahayag ng pinuno ng angkan kay Dehyo na ikakasal sa susunod na kabilugan ng buwan ang ikalawang anak na babae ng pinuno ng Namgang Clan. Tinanong ni Dehyo kung sigurado ba siyang ipadadala ang pinakamamahal niyang kabayo bilang regalo sa kasal. Tumawa na sumang-ayon si Chongwu, at naging seryoso ang kanyang tono nang sinabi niyang handa siyang gawin ang anumang paraan basta't may pasok lamang ang isa sa kanyang mga anak sa Namgang Clan. Muling nagtanong si Dehyo kung ang tinutukoy ba niya ay isang pangako sa kasal o ang seremonya sa siyam na pana. Tiningnan siya ng malamig ng pinuno at sinabi na niya kanina pa, na kailangan niyang matiyak na kahit isa sa kanyang mga anak ay makapasok sa Namgang. Muling hinaplos ni Chongwu ang ulo ng kabayo at sinabing mas madaling tumawid sa isang ilog kung dalawang troso ang gagawing tulay kaysa isa lamang. Nagsalita ang pinuno ng Black Crow Unit at sinabi na maaaring hindi tanggapin ng Namgang Clan ang alinman sa mga anak niya. Nang marinig ito ay ngumiti si Chongwu at sinabi niya na yun mismo ang dahilan kung bakit siya ipinatawag. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat nito at biglang pinakawalan ng napakalakas na enerhiya. Iniutos niyang tiyaking makapasok ang isa sa kanyang mga anak sa Namgang Clan, anuman ang mangyari. Wala siyang pakialam kung anong mga paraan ang gagamitin niya na pailing si Dehyo habang pilit na tinitiis ang napakalakas na presyon ng enerhiya ng kanyang pinuno. Pagkaraan ay inalis ni Chongwu ang kanyang kamay at inutusang umalis kinabukasan. Naniniwala siyang marami pang kailangang ihanda si Dehyo, magalang naman niyang tinanggap ang utos. Bago tuluyang umalis ang pinuno ng angkan, sinabi nitong isama si Bonso sa paglalakbay, dahil kailangan nila ito upang mag-alaga sa kabayo. Agad naman yumuko si Dehyo bilang pagsang-ayon. Matapos umalis ang pinuno, tumayo si Bonso at pinagpag ang kanyang mga damit. Habang tahimik lamang siyang pinagmamasdan ni Dehyo. Kinabukasan, naghahanda na ang buong Danrai Clan para sa kanilang paglalakbay. Habang pinagmamasdan sila ni Bonso sa isang tabi, napaisip siya kung paano siya matututo ng tunay na martial arts habang nakahawak sa kanyang kamay. Dahil hanggang ngayon ay ginagaya lamang niya ang mga galaw ng mga mandirigma ng Danrai Clan at ng mga pinuno ng Black Society. Ngunit alam niyang simpleng panggagaya lamang yon. Ang pinakamasamang paraan ay ang matuto mula sa isang lihim na manual. At ang pinakamainam ay ang direktang maturuan ng isang tunay na master. Ngunit hindi ganoon kadaling maging alagad ng isang dakilang guro. Isa pa, umabot na siya sa edad na 18, at mahirap nang magsimula ng pagsasanay sa martial arts sa ganoong edad.
Dahil dito, naniniwala si Bangso na magandang pagkakataon ang pagpunta sa Namgang Clan. Isa ito sa 5 dakilang angkan ng Central Plains at ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Anhui. Sigurado siyang doon niya mahahanap ang solusyon sa kanyang problema, pati na rin ang mas malalakas na biktimang kanyang haharapin. Nang makapagtipon na ang buong Black Crow unit, pinangunahan ni Dehyo ang kanyang mga tauhan. Napatingin siya kay Bangso na kasalukuyang inaakay ang kabayo. Nang makita niyang maayos na ang lahat, muli niyang itinanong kung sino pa ang hindi dumarating. May isang mandirigmang sumagot na naroon na ang lahat maliban sa batang Panginoon at sa binibini ng angkan. Dahil dito ay nainis si Dehyo, alam niyang malamang ay nasa isang tavern na naman si Danrai Ganghe sa distrito ng Banyang, idinagdag niyang ayaw ni Danrai Hui na bumiyahe kasama ang mga tauhan kaya susunod na lamang ito sa kanila. Pagkatapos ay pinaikot niya ang kanyang kabayo at iniutos na magsimula na silang umalis. Pagdating nila sa tapat ng tavern, biglang inutusan ni Dehyo ang lahat na huminto. May narinig siyang napakalakas na ingay mula sa loob. Napabuntong hininga siya habang napahawak sa kanyang ulo, hindi siya makapaniwalang nangyayari na naman ito. Si Danrai Ganghe, ang panganay na anak ng pinuno ng angkan, ay isang henyo sa martial arts na may pambihirang talento at pag-unawa. Sa husay, wala nang maipupuna upang maging panlabas na alagad ng Namgang Clan. Ngunit ang kanyang pinakamalaking problema ay ang kanyang ugali habang bumababa siya sa kanyang kabayo. Mahilig siya sa alak at kababaihan, at palaging nasasangkot sa mga iskandalo. Habang dahan-dahan siyang lumalapit sa tavern, hindi niya maiwasang isipin na mayroon na naman siyang binubugbog, paano na naman kaya yun magagawa ng walang hiyang taong yun. Ngunit bago pa siya makapasok, may isang taong biglang tumilapon palabas ng tavern dahil sa napakalakas na puwersa. Nagulat si Dehyo nang makita kung sino yun, si Danrai Ganghe mismo ang itinapon palabas. Kasabay nito ay muling nag-aktibo ang Spirit Eye ni Bangso. Nagbigay ito ng babala, may kalaban na may agwat na 10 level o higit pa sa loob ng 20 metro. Piliting tumayo ni Ganghe sa kabila ng kanyang mga sugat at itinuro ang taong nasa loob, tinawag niya itong isang walang hiya, ngunit bago pa siya makapagsalita muli, bigla siyang sinubsob ng taong yun sa lupa sa napakabilis na galaw. Nagulat naman si Dehyo sa kanyang nakita, samantalang napangiti naman si Bangso, sa isang tingin pa lamang ay alam na niyang isa itong tunay na master na nagtataglay ng napakalaking lakas, habang idiniin ng matanda ang ulo ni Ganghe gamit ang kanyang paa.